Nagsimula ang ating kwento sa isang kaganapan kung saan makikita ang isang binatilyo na nagtatangkang protektahan ang kanyang sarili laban sa isang halimaw na napakabilis tumalon upang atakihin siya. At napapaisip na lamang siya habang inaalala ang mga katagang, walang imposibleng pangarap sa isang taong nagsisikap, subalit sa ngayon ang realidad ay naging isa ng napakatinding bangungot. At bago pa nga magsimula ang lahat ng ito ay makikita ang ating bida na gusgusin ang pamustura habang tinitignan nito ang kape na kanyang binili. At napapasabi pa nga ito sa kanyang sarili na paminsan lang siya makakabili ng mamahaling kape, hindi kagaya ng kanyang mga natitikman sa kanilang mahirap na lugar. At habang siya ay nakaupo hawak-hawak na ang kape, ay ramdam na ramdam din naman ito ang lungkot ng kanyang buhay. Dahil yun na nga ang kanyang natitirang pera, at nararapat lamang na ito ay isang magandang klase ng inumin. Kaya't sinimulan na nga niya itong higupin, habang napapasabi sa kanyang sarili na sapat lang ito sa kanya sapagkat matatapos din naman na ang kanyang buhay sa mga susunod na minuto. At biglaan itong iniluwa ang kape, dahil hindi niya nagustuhan ang lasa nito, kaya't napapasabi na lang siya sa kanyang sarili na dapat ay bumili na lamang sana siya ng isang pirasong karne. Subalit wala na nga siyang magagawa at ininom na lamang niya ito dahil kinakailangan niyang magising sa mga susunod na mga oras. At nang maubos naman na inumin ang kape na ito, ay bigla din naman itong tumayo at nagsimula na ngang maglakad habang wala din naman siyang pakialam sa mga tao na nakatingin sa kanya. At ang kanyang pangunahing layunin ngayon ay maabot ang police station. At patuloy pa din naman itong nagsasalita at sinasabi sa kanyang sarili na kaunting saglit na lamang at matatapos na ang lahat. At sa wakas ay nakarating na nga siya sa Northern Quadrant CG Capital at ang ikapitong presinto, at sa loob ay makikita ang mga pulis na bising-busy sa kanilang mga trabaho. At bigla ngang naalarma ang isang pulis sa nakikita nitong isang binatilyo na gusgusin na papalapit sa kanya. At sabay na pasigaw na tinanong ng pulis ang ating bida na kung nawawala ba ito. At walang ano-ano nga ay biglang nagsalita ang binatilyo, at sinabi nito na ayon sa batas na iprenoklama galing sa 3rd Special Directive ay isinusurrender niya ang kanyang sarili dahil siya ay isang carrier ng nightmare spell. At dahil dito ay biglang napatayo ang pulis, at siya ay nagulat sa mga sinasabi ng binatilyo. At kasunod nito ay tumunog din naman ang kanilang speaker, na nagwa-warning sa mga tao na mayroong nangyaring biglaan sa lobby at sila ay nasa code block na. At ang ating bida nga ay namarkahan na ng nightmare spell, at ito na nga lang ang kanyang napiling gawin para sa kanyang sarili. At nangyari nga ito isang dekada na ang nakaraan, at sa mga panahong iyon ang planeta ay nagsisimula pa lang na makarecover sa napakatinding pinsala ng mga bagyo at mga patuloy na digmaan ng bawat bansa. At sa una ay para lang itong sakit na nagdudulot ng panghihina at pagkaantok, subalit hindi kalaunan ay hindi na nga nagigising ang mga nagiging biktima nito. At sa katagalan niya ay pinangalanan itong nightmare spell, at ito ay hindi ordinaryong sakit lamang, at ang spell na ito ay para bang isang mahika o isang sumpa. At ang mga taong hindi nagigising na ay nagtatransform at nagiging isang halimaw, at sila ay tinatawag na nightmare creatures. At ang mga halimaw na ito ay nagsimula ngang hantingin ang mga tao, at sa mga panahong iyon ay hindi nga sila mapigilan ng mga normal na tao lang at sila ay nagdulot ng matinding pangamba sa publiko. At pati ang militar na sumaklolo sa mga ganitong klaseng sitwasyon ay walang kalaban laban sa mga nightmare creatures, at sa napakadilim na mga panahon na iyon ay nilamon nga ang mundo ng kaguluhan at kawalan ng pag-asa. Subalit sa kabila ng lahat ng mga nangyayaring iyon, ay mayroon pa din namang liwanag na natamo ang sangkatauhan. Dahil mayroon pa din namang mga taong naapektuhan ng nightmare spell na nagigising di kalaunan, at ang mga taong ito ay nakasurvive nga sa kanilang pinakaunang nightmare, at sila ay tinatawag na awaken. At sa mga milagrosong kapangyarihan na kanilang nakamit sa pamamagitan ng pagpasa nila sa mga pagsubok sa loob ng kanilang mga nightmare, ay nagkaroon ng pag-asa ang mga tao. At dahil na dito ay nagawang talunin ng mga awakened ang mga nightmare creatures, at sa pamamagitan noon ay naibalik nila ang katahimikan at kaayusan sa planeta.
At sa mga panahong iyon ay naging simbolo ng pag-asa ng sangkatauhan ang mga awakened na mga individual, at nagsimula ding mareporma ang gobyerno at nagkaroon ng pagbabago sa antas ng kapangyarihan sa buong mundo. At para ihanda ang mga bagong henerasyon, lalong-lalo na ang mga estudyante na baka sila ay maging infected, ang mga paaralan ay nagsimula ding magturo ng mga skills na kinakailangan nila upang makasurvive. At ang mga mayayamang pamilya naman ay nagbayad pa nga ng napakalalaking halaga ng salapi, upang ang kanilang mga anak ay maturuan nga ng special training para maging isang ganap na awakened na individual. At bukod pa rito ay ang mga mapapalad na ipinanganak sa isang malakas na awakened family, ay posibleng magmana ng magical memories na ginamit ng kanilang pamilya upang makapasa sa pagsubok ng unang nightmare nila. Subalit ang lahat ng mga nabanggit ay walang-wala ang ating bida, at nabubuhay lamang siya bilang squatter sa isang mahirap na lugar. At napapasabi nga ang binatilyo sa kanyang sarili, na para mapili siya na magkaroon ng nightmare spell ay naging hatol lamang ito sa kanyang kamatayan. At sa kasalukuyan sa Northern Siege Capital, ay makikita naman na bantay sarado ang ikapitong presinto, at ang silid na ito ay tinatawag pang ang Emergency Containment Vault. At sa loob ay ginapos nga ang binatilyo sa isang espesyal na upuan, at siya ay sumailalim sa isang interogasyon, at ang unang katanungan nito ay kung ano ang pangalan ng ating bida. At sumagot din naman agad ang binatilyo at sinabi niya na madalas ang itinatawag sa kanya ng mga tao ay Sonny, at dagdag pang ang tanong ng pulis na kung mayroon pa ba itong pamilya sa labas. Subalit bigla din naman siyang sinagot ni Sonny na wala na itong makukontak, at wag na itong mag-abala pa, at sinundan din naman agad ito ng katanungan, at sinasabi ng pulis na kung hanggang kailan pa makakaya ni Sonny ang magising. At sinagot din naman agad siya ng ating bida na medyo inaantok na nga ito. At walang ano-ano nga ay biglang nagseryoso ang pulis, at hinikayat nito si Sonny na labanan nito ang kanyang antok, at tinanong niya agad ito kung hanggang saan ang kanyang nalalaman patungkol sa nightmare spell. At sinabi din agad ni Sonny na pupunta lang sa Dream Realm at papatay ng mga halimaw, at kung papalarin ay makukumpleto nito ang pagsubok sa kanyang unang nightmare. At kung mangyayari na iyon ay posible siyang magkaroon ng magic power, at maging isang ganap na awaken. Subalit sinabi din naman agad ng pulis na ang kanyang mga nalalaman ay ang mga basic lamang, at hindi pa iyon ang buong antas ng kanyang kalagayan ngayon. At totoo nga na sa unang nightmare nito ay makakatagpo siya ng mga halimaw, at sa Dream Realm ay makakakita din siya ng mga tao na makakasalamuha, at ang isang payo lamang ng pulis kay Sonny na ang mga taong iyon ay hindi totoo. At ang mga iyon ay ilusyon lamang upang subukin ang kanyang tatag ng isipan, kaya't biglang napatanong si Sonny kung paano nalaman ng pulis ang impormasyon na iyon. At sinagot din naman agad siya ng pulis na may mga pagkakataon na kinakailangan niyang patayin ang mga taong iyon, kaya't marapat lamang na isipin niyang ilusyon lamang ang mga tao sa kanyang panaginip. At dagdag pang ang payo nito na sa pagkakataong makapasok na siya sa nightmare, ay tignan agad nito ang kanyang attributes at aspect. Ang mga combat-oriented aspect kagaya ng swordsman o isang archer, ay mayroong mataas na percentage na magiging madali lamang sa kanyang patayin ang mga halimaw sa nightmare. At dagdag pa nga ng pulis na kahit ang makuha niyang aspect ay walang kaugnayan sa pakikipaglaban ay huwag itong mawawalan ng pag-asa. Sapagkat sabi pa nga ng pulis na lahat ng aspect na makukuha ng isang awakened ay mayroong kanya-kanyang silbi, dahil sa kabila ng lahat ang nightmare spell ay nandyan upang subukin ang isang tao at hindi para patayin. At ang lahat ng kanyang gagawin sa gitna ng pagsubok ay ang magiging sukatan kung ano ang mga rewards, at kapangyarihan ang makukuha ni Sonny kung sakaling maipasa niya ang unang nightmare nito. At ang matinding babala naman ng pulis na kung mamatay siya sa pagsubok, ay magiging portal ang kanyang katawan na gagawing daanan ng mga halimaw papunta sa mundo ng mga tao. Subalit kahit na gayon paman ay sila na ang bahala sa mga halimaw, kaya't subukan nitong mabuhay sa loob ng nightmare. Dahil kinakailangan nilang maghintay ng ilang oras para makakuha ng awakened at malabanan ang mga halimaw, at habang nagsasalita pa nga ang pulis ay unti-unti nang ang sumasara ang mata ni Sonny at tuluyan na nga siyang nakatulog.
At di kalaunan ay bigla din namang nagpakita ang isang pop-up message na naglalaman ng mensahe ng pagbati at pag-welcome patungo sa Nightmare Spell. At dito ay bumungad nga kay Sunny ang isang kakaibang mundo, kung saan ang kanyang mga nakikita lamang ay mga kabundukan sa kanyang paligid. At hindi nga lubos maisip ng ating bida na ganito ang kanyang makikita sa loob ng Nightmare Spell, at ang lugar na ito ay ngayon pa lang niya nakita. At ang pinakaunang napansin ni Sunny ay ang galaw ng buwan, dahil sa napakabilis na pag-ikot nito. At hindi kalaunan niya ay bigla din namang nagpakita ang haring araw, kaya't sobrang pagtataka na lamang ang nararamdaman ni Sunny sa lugar na ito. At isa lang ang kanyang naging hinuha sa mga nangyayari sa lugar na ito, na ang lahat ay pabaliktad gayon din ang oras. At sa di kalayuan ay meron din naman siyang napansin, at dahil dito ay medyo kinabahan nga si Sunny. At sa kanyang kaliwang banda ay makikita naman ang napakaraming mga buto ng mga namatay na mga tao, na nagpunta din dito sa Nightmare Spell, at sa sobrang dami nga ng mga ito ay nabalot na lamang ng kaba ang buo niyang katawan. At hindi nga maipaliwanag ng ating bida kung ano ang nangyari sa lugar na ito, kung ito ba ay ang resulta ng isang malawakang giyera, o isang malawakang massacre laban sa mga inosente. Subalit kahit gayon paman ay hindi na siya nakapaghanda pa, sapagkat mayroon naman agad siyang napansin, at siya ay parang hinihila sa isang lugar. At kasabay dito ay bigla ding nagpakita ang isang pop-up message, na nagsasabing ihanda ang kanyang sarili sa unang pagsubok. At sa ilang saglit lamang ay nakita niya ang kanyang sarili, na mayroon ng kadenang posa sa kanyang mga kamay at hindi niya maipaliwanag kung paano nangyari ito. At naguguluhan pa din naman ang isipan ni Sunny kung ano ang kanyang gagawin sa mga oras na ito, na para bang siya ay naging isang preso. At makikita nga na siya ay nakahanay sa mga bilanggo na nakaposas, at sila ay binabantayan ng mga naka-armor na mga kawal. At kahit nga hindi maipaliwanag ni Sunny ang kanyang sitwasyon ngayon, ay mayroon siyang naalala, na karaniwan sa isang tao na napupunta sa Nightmare Spell ay nagiging isa siyang mandirigma at tinuturo ang mag-training. Subalit ang hindi niya lubos maintindihan ay bakit ganito ang kanyang sitwasyon, at siya kabilang ang ilang mga tao ay hinihila na para bang mga alipin. Kaya't napapasabi na lang si Sunny sa kanyang sarili na sa dinami-dami ng mga senaryo na kanyang kahahantungan, ay parang ito na yata ang pinakamalala sa lahat ng senaryo sa unang pagsubok sa Nightmare Spell. At habang malalim ang iniisip ni Sunny ay meron itong napansin na nagpakita sa kanyang harapan, at dito ay inusisa nga niya ang mga nakasulat, sapagkat sa buong buhay niya ay ngayon pa lang nito nakita ang ganitong klaseng mga letra at salita. At sa ngayon ay hindi alam ni Sunny kung papaano babasahin ang mga nakasulat sa kanyang harapan, subalit hindi niya maipaliwanag kung bakit naiintindihan pa din niya ang mga ito. At ang mga naiintindihan niya lang dito ay mayroon siyang attributes na Fated, Mark of Divinity at Child of Shadows. At habang tinitignan pa nga ni Sunny ang mga nakasulat ay napaisip ito sa kanyang kalagayan ngayon, na kung nagsimula siya sa isang mahirap na senaryo ay posibleng maganda ang kanyang magiging rewards. Subalit ay iba din naman ang nakasulat sa kanyang aspect sa kabila ng kanyang mga inaasahan, sapagkat siya nga ay isang alipin na walang kahit na anong mga skills o ability na kumbaga ay mas malala pa ang kanyang sitwasyon sa isang normal na alipin. At dahil nga sa mga ito ay biglang nagalit si Sunny, at naalala pa nga niya ang sinabi ng pulis na lahat ng aspect ng mga tao na nakapunta sa Nightmare ay puro may silbi, subalit sa ngayon ay parang hindi na nga niya ito mapagkakatiwalaan. At ang isa sa mga attribute naman ni Sunny ay tinatawag na Fated, na nagsasaad na lahat ng mga nangyayari sa kanyang paligid mapamaging masama man o mabuti ay may kaugnayan sa kanya. At sa pagkalito nga ng ating bida, ay hindi niya namalayan ang bato sa kanyang harapan, at bigla siyang natapilok dito, at bigla din naman agad niyang nahila ang iba pang mga alipin sa kanyang likuran. At nagalit na nga ang isang lalaki sa kanya, at sinabing kung gusto ba nitong mamatay kaya't napapatingin na lang si Sunny. At kasabay dito ay mayroon naman silang narinig na boses sa kanilang harapan, at sinasabi nga ng alipin na mamamatay din naman si Sunny dahil mahina ang kanyang katawan, at ang kabundukang ito mismo ang kanyang magiging libingan.
At sa likuran nila ay bigla din namang nagsalita ang isa pang alipin, na karaniwan kung dadaan sila dito ay hindi naman ganito kalamig ang panahon, at dagdag pa niyang ipinayo sa alipin na kanyang kausap na huwag nitong sasaktan si Sunny. Kaya't nagtataka na lang din naman si Blondie kung ano ang ibig sabihin ng isa pang alipin, at sinabi pa nga nito na hindi sila kagaya ng binatilyo na naging alipin lamang dahil sa mga utang at mga krimen na kanilang ginawa. Ang batang ito ay pinanganak na isang alipin o ang tinatawag na temple slave. Ang ikalawang attribute naman ni Sunny ay tinatawag na Mark of Divinity, na mayroon siyang katiting na kapangyarihan galing sa mga Diyos. At isinalaysay pa nga ng isang alipin na ilang taon pa lamang ang nakalilipas, ay winasak ng mga Imperials ang huling templo ng Shadow God, at ang kanyang hinala ay ito ang dahilan kung bakit nandito si Sunny sa lugar na ito bilang isang alipin. At babala pa nga ng alipin na kung makakaya ba niyang isugal ang kanyang buhay at galitin ang mga Diyos, kaya't napailing na lamang si Blondie sa mga naririnig nito. At bigla nga silang napansin ng isang kawal at pinapatigil ang kanilang pag-uusap, subalit sinabi din naman ng alipin na sila ay pagod na at sobrang giniginaw at nag-aalala sila sa kahihinatnan ng pinakabata sa kanila at ito nga ay si Sunny. At nagsimula ngang kausapin ng kawal ang ating bida, at sinasabi nito na tatagan niya ang kanyang loob sapagkat pag magpakita na ang araw ay titigil sila at magpapahinga muna. At sa isipan naman ni Sunny ay umaalma ito dahil tinatawag siyang bata, at sa katotohanan na siya ay 17 taong gulang na. At bigla nga siyang inabutan ng maiinom nito, kaya't nagtataka nga ang ating bida kung ano ang layunin ng kawal. At sa isip nga ni Sunny ay bakit parang umaaktong mabuting tao ang kawal na ito. Subalit hindi pa nga niya nasisimulang inumin ang tubig ay nilatigo din naman agad si Sunny ng isa pang kawal, kaya't napakagat na lang ng labi ang ating bida sa sitwasyon niya ngayon. At kinagalitan niya ng kawal na ito ang isa pang kawal sa pagbibigay nito ng tubig sa binatilyo, at makikita naman ang galit nito sa kanyang mukha, at pinunto niya na hindi nila kaibigan ang mga alipin na ito, at sa katunayan ang mga alipin ay hindi mga tao. At dagdag pang babala ng matandang kawal na kung makita pa niyang nakikipagkaibigan ang baguhan na kawal sa mga alipin, ay siya na mismo ang lalatigo dito at isasama pa niya ang batang alipin na si Sunny. At sa haba nga ng paglalakad ay biglang nagkaroon ng puot sa loob ng ating bida, at bago pa man siya mamatay sa lugar na ito ay isasama niyang patayin ang matandang kawal, at ito ang nagawang pangako ni Sunny sa kanyang sarili sa mga oras na iyon. At hindi kalaunan nga ay nagpakita na ang araw sa mga kabundukan, at inutusan na nga ang mga alipin na huminto na muna sa paglalakad, at ang lugar na ito mismo ang gagawin nilang kampo pansamantala upang magpahinga. At sa kasalukuyan sa unang gabi nila sa hindi pamilyar na lugar na ito, ay makikita nga na nagsimula na din silang magluto ng kani-kanilang mga pagkain, at ang bawat isa ay nakatikim din ng pansamantalang pahinga sa napakatagal nilang paglalakad. At ang mga Imperial Guards ay seryosong nag-uusap habang masasarap ang kanilang mga pagkain, at makikita din naman ang ating bida na isang matigas na tinapay lamang ang kinakain. Kaya't galit nga ang mga alipin sa pagtrato ng mga ito sa kanila, at dagdag pa ni Blondie na mas mabuti pang kung nasa kulungan na lang siya dahil mas desente pa ang kanyang pagkain doon. Kaya't napapatingin na lang din naman si Sunny sa ugok na ito, dahil kahit napuno siya ng reklamo ay napakalakas pa din naman nitong kumain. At kahit gayon pa man ay wala nang magagawa pa ang ating bida sapagkat sila nga ay sama-samang nakakadena, at pipilitin na lang ni Sunny na dumistansya sa iba pang mga alipin. At biglang ang nilanghap ni Sunny ang napaka-preskong hangin sa paligid, at naikumpara nito ang mundong kanyang pinanggalingan, sabay sabi sa kanyang sarili na mayroon ding palang positibong aspeto ang nightmare spell. At sa ngayon ay napag-isipan ni Sunny na i-check muli ang kanyang mga attributes, at dito nga ay nagpakita na naman ang kakaibang mga salita sa kanyang harapan. At ang panghuling attribute ni Sunny ay Child of Shadow, na nagsasaad na kinikilala siya bilang kauri ng mga shadows. Kaya't sa malalim na pag-isip ng ating bida ay bigla siyang naging interesado sa attribute na ito, kahit na hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga nilalaman nito. At bigla din naman niyang sinubukan ang attribute,
At napangiti na lang din si Sunny sapagkat napakalinaw niyang nakikita ang paligid kahit pa sobrang dilim na. At sa kabilang banda ay nagkaroon din naman ng komosyon, at pinapayuhan ng isang alipin si Blondie na huwag nitong kainin ang prutas, subalit galit pa din naman ang kumag. Ngunit dagdag pa nga ng alipin na ang prutas na kanyang kakainin ay nakalalason at ilang kagat niya lang ay posible itong mamatay. Kaya't biglang napahiya na lamang din ang kumag sa pagsagot nito sa isang alipin, at napapatingin na lang din si Sunny sa prutas na ito, na kung saan tumutubo lamang sa isang lugar na marami ang namatay. At sa isipan nga ng ating bida ay parang pamilyar siya sa lugar na ito, at biglang mayroong naalala si Sunny bago pa man siya maging alipin, na ang mga buto ng mga tao na nakita niya noong una siyang makapunta dito, pati na din ang mga nakakadenang bangkay ng mga tao. At naipagkonekta niya ang relasyon sa mga nangyayari ngayon at sa sitwasyon ng kanilang kahihinatnan, at sa pagkadiskubre ni Sunny sa mga bagay na ito ay bigla din namang mayroong umatake sa kanyang harapan, at ang kanyang nagawang hinuha na ang lahat ng mga tao dito ay mamamatay. At bumulagta din naman agad ang isang alipin, at patay agad ito dahil sa napakalaking bato na dumurog sa katawan nito. At naalarma din naman agad si Sunny dahil sa kanyang mga nasaksihan, at nangangamba din ito para sa kanyang kaligtasan. At dahil dito ay nagsimula na ding matamaan ang mga Imperial Guards ng mga napakalalaking mga bato, at hindi nila maipaliwanag ang mga nangyayari. Hanggang sa ang kanilang mga kalesa, at ang mga kabayo na nagdadala dito ay tinamaan na din ng mga bato, kaya't walang magawa ang mga kawal kundi ay umilag na lamang sa pagkasira ng mga kalesa. At sa saglit na mga sandaling iyon, ay bigla din namang nag-iwan ng malaking pinsala ang mga malalaking bato na iyon, at nagkaroon nga ng kaunting katahimikan na bumalot sa paligid. Kaya't napapatanong na lang ang matandang Imperial Guard, kung ano na ang nangyayari sa kanila ngayon, at hindi nila inaasahan na magtatamo sila ng ganitong klase ng pinsala sa kanilang paglalakbay. At habang nagsasalita pa nga ang captain ng Imperial Guard, ay mayroon siyang narinig na malakas na dagundong sa itaas, kaya't napatingin niya ito at naghintay kung ano ang kanilang matutuklasan. At doon ay patuloy nga ang pagkahulog ng mga malalaking bato, at unti-unti na ngang naubos na matamaan ang mga kalesa nila. Kaya't naghanda nga ang mga Imperial Guards at kinuha nila ang kanilang mga espada. At sa itaas nga ng bangin ay nakita nila ang isang anino ng kakaibang nilalang, at ang pakiramdam ng mga kawal ay siguradong napakalakas nito. At bigla din namang nagliwanag ang mga mata ng halimaw, at handang-handa din naman itong patayin ang mga tao sa ibaba. At sa mga nangyayaring ito ay nagtataka nga ang captain, dahil hindi pa niya nababalitaan na naglalagi ang mga halimaw sa lugar na ito. At sa pagkakataong iyon ay napakabilis din naman na tumalon ang halimaw, at nawala ito na parang bula sa itaas ng bangin, kaya't nagulat nga ang captain sa biglaang pagkawala nito sa kanyang paningin. At naging alerto nga ang mga kawal sa posibleng magiging kasunod na atake ng halimaw, ngunit mayroon din namang napansin ang baguhang kawal sa kanilang gawing kanan. At sa kalahating segundo lamang na iyon ay nagawang putulin ng halimaw ang ulo ng kawal, at lumipad nga ito sa gitna ng kanilang hanay. At sa pagkababa ng halimaw ay isinunod agad nitong puntiryahin ang mga alipin, kaya't nagulat nga ang mga ito sapagkat napakabilis nga ng mga galaw nito. At nangangatog-ngatog pa nga si Kalbo dahil hindi niya maunawaan kung ano ang kanyang nakikita. At dagdag pa nga ng isang alipin na hindi nila nakikita ng mabuti ang nilalang na iyon sapagkat napakakapal ng fog sa paligid. Ngunit bigla din namang napaungol ng napakalakas ang halimaw, at napakabilis lang nitong kinain ang ulo ng alipin, at isusunod pa nito ang iba pa na kanyang itatarget. At sa grupong ito ay napapabilang nga ang ating bida na si Sunny, at sa pangamba ng ibang alipin ay hindi na nga din sila makagalaw. At bigla din namang tumambad sa kanila ang napakalaking katawan ng halimaw at 5 mga mata nito, habang ang bibig naman ay punong-puno ng dugo, at hindi pa rin makagalaw ang mga alipin sapagkat nakakadena pa rin ang mga ito. At sa napakatalas na tingin ng halimaw ay siguradong hinding-hindi pa ito kontento, at sinubukan nitong atakihin ang isang alipin, at tinusok nito ang katawan gamit ang kanyang matatalas na mga daliri. Kaya't napamura na lang din ang ating bida dahil katabi lang niya ang taong iyon,
at nadaganan pa nga si Sunny ng bangkay ng alipin na iyon, at ang iba naman ay nangangatog pa din sa takot. At doon lang din nila napagtanto na kailangan na din nilang tumakbo upang mailigtas ang kanilang mga buhay, subalit parang nag-enjoy nga lang ang halimaw at pinaglalaruan ang mga alipin. At sa mga sandiling iyon ay bigla na naman itong tumalo ng napakabilis, at hahanapin pa nito ang lahat ng mga tao sa paligid. Habang mapapansin din naman na si Sunny ay nadaganan ng napakalaking katawan ng isang alipin na nanukso sa kanya kanina lamang. At dahil sa napakaliit lamang ng katawan ng ating bida, ay hirap na hirap itong buhatin ang katawan ng alipin, at ibinuhos na ni Sunny ang kanyang buong determinasyon upang mapagalaw ang bangkay nito. At sa wakas ay naitulak na nga ng ating bida ang katawan nito papalayo sa kanya, at napatanong na nga si Sunny sa kanyang sarili kung patay na ba ang alipin na ito. At sa paligid naman ay patuloy pa rin ang pag-atake ng halimaw, at dinig na dinig ni Sunny ang mga sigaw ng mga alipin at mga kawal na umihingi ng tulong upang iligtas sila. Kaya't napapaisip na lang din si Sunny na nakakakilabot naman ang pangyayaring kanyang nakikita, subalit maswerte pa din ito dahil iba ang tinatarget ng halimaw. At sa pagtakbong iyon ng ibang mga alipin ay hinabol nga sila ng halimaw, at inisa-isa silang pugutan ng ulo, at ang naging desisyon nga nila ay magtungo sa kabubatan upang makaligtas. Kaya't napapasabi na lang din si Sunny na inilalagay lang nila sa peligro ang kanilang mga buhay kung pumunta sila sa kabubatan, dahil wala silang apoy doon at magsasanhi ito ng pag-freeze ng kanilang katawan. Subalit sinagot din naman agad siya ng kumag at sinabing mas gugustuhin pa niyang mamatay kesa pugutan ng ulo ng halimaw na ito. At dahil nakalayo na ang ibang mga alipin ay nagbabalak din si Blondie na tumakbo, subalit siya ay nakakadena pa rin, at galit na galit ito kay Sunny sapagkat hindi na siya gumagalaw. Ngunit sinagot din naman agad siya ng ating bida, at sinabing wala itong magagawa, dahil hindi na niya mahila ang napakalaking katawan ng napatay na isang alipin. At meron din naman agad silang napansin, dahil ang bangkay na iyon ay biglang gumalaw, at nagtataka nga sila na nakita nila itong pinatay ng halimaw. Subalit sa ngayon ay para bang sinapian ito ng halimaw, at unti-unti niyang nagliwanag ang kanyang mga mata, at ang mga ngipin nito ay nagsimula na ding lumaki at tumalas. Kaya't napapaisip na lang si Sunny na mas malala pa pala ang mangyayari sa kanya, kaysa sa ibang mga alipin, at napagtanto niyang wala nang ibang magagawa kundi harapin ito. At ang nangyayari ngayon sa alipin na pinatay ng halimaw ay tinatawag na mutation, at makikita nga na ang katawan nito ay nag-iba na at naging isa na ding lubos na halimaw. At nangangambang si Sunny kung bakit nagkaroon ng isang nightmare creature na tinatawag na tyrant sa lugar na ito. Ang tyrant ay isang nightmare creature na kung saan mas mataas pa ang ranggo nito sa mga halimaw demonyo at mga devil. At sa buong buhay nga ng ating bida ay hindi pa siya nakabalita na nagpakita ang isang halimaw na mas malakas pa sa devil sa unang nightmare, at ang naging hinuha nga lang ni Sunny na dahilan nito ay ang attribute na tinatawag na fated. Subalit kahit gayon paman ay wala na silang dapat pang sayanging oras. At pasigaw pa ngang sinabi ni Sunny na habang hindi pa tapos na mag-transform ang tyrant ay kinakailangan nila itong patayin, at kung mag-aalinlangan man si Blondie ay magdudulot ito ng kanilang kamatayan. Subalit nangangatog pa din ang buong katawan ng kumag at hindi ito makasagot sa gustong ipagawa ng ating bida, at bigla din namang nagsalita si Sunny, at ang kanyang plano ay tatalian nito ang leeg ng halimaw gamit ang kadena. At kung magawa na nga niya ito ay magbibigay siya ng signal at hihilahin nila ang kadena ng buo nilang lakas, kaya't napa-okay na lang din si Blondie sa planong ito ni Sunny. At sinimulan na nga ng ating bida na itali ang kadena sa leeg ng halimaw, at nagbigay na nga si Sunny ng signal dito upang hilahin nilang dalawa ng pagkalakas-lakas at piliting patayin ang halimaw kahit na anong mangyari. Kaya't napapasigaw na lamang si Sunny habang patuloy ang kanyang paghugot, at gayon din naman si Blondie na ibinubuhos ang kanyang buong lakas, at sa wakas ay nagawa nga ng dalawa na patayin ang halimaw. At kasabay dito ay nagkaroon nga ng pop-up message na napatay nila ang halimaw na tinatawag na Mountain King's larva, at tumilapon din naman agad ang ulo nito. Habang pagod na pagod pa din si Sunny sa kanilang ginawa, at nagtataka siya na yon pala ang pangalan ng halimaw na ito, at hindi din naman makapaniwala si Blondie sa kanyang mga nakikita.
At bigla nga itong napasigaw at sinabing nagtagumpay silang patayin ang halimaw, habang unti-unti niyang natumba ang katawan nito na wala ng ulo. At napapasabi din naman si Sunny sa kanyang sarili na makakapagpahinga na siya ng kahit na 3 segundo lamang. At bigla din namang naninig ang katawan ng kumag at sa nangangatog nitong boses ay tinanong niya ang ating bida kung ano na ang kanilang gagawin ngayon. At napapatingin na lang din si Sunny sa gawin ka na nila sapagkat mayroon pa silang dapat nakaharapin. At makikita nga dito na mas marami pa ang mga alipin na naapektuhan ng Mountain King's larva, at ang mga ito ay nagsimula ngang mag-transform sa kanilang harapan. Kaya't napapasabi na lang din si Sunny sa kanyang sarili na napakamalas naman niya, at ang sitwasyon ngayon ay ang pinakamalala sa lahat, at ang hiling niya ngayon na sana ay magising na lang siya sa bangungot na ito. At sa saglit na sandaling iyon ay ganap na ngang nag-transform ang mga halimaw, at ang kanilang nakikitang target ay ang ating bida at si Blondie, at bigla din naman agad itong tumalon patungo kay Sunny. At inihanda na lang din nito ang kanyang sarili sa susunod na atake ng halimaw, at wala din naman ng magagawa si Sunny sapagkat napapaligiran na sila ng mga halimaw kaya't lalabanan na lang nila ang mga ito. At habang papalapit na nga ang matatalas na mga kamay nito sa katawan ni Sunny, ay biglang sumulpot ang isang espada na tumama sa likuran ng ulo ng halimaw. At makikita naman na ang may kagagawa nito ay ang isang kawal ng Imperial Guards, at kakaiba nga ang mga galaw nito dahil napakadali lang niyang natalo ang halimaw at napugot nito ang kamay at ang ulo niya. Kaya't laking gulat na lang din ni Blondie sa kanyang mga nasasaksihan, at naalala din naman ni Sunny ang taong ito, at siya nga ang baguhang kawal na nag-offer sa kanya na inumin ang tubig, at ang mukha ng kawal na ito ay punong-puno ng determinasyon. At napapasabi na lang din ang ating bida sa kanyang sarili na parabang ang kawal na ito ay isang bayani, at hindi niya ito maikukumpara sa iba pang mga kawal sa paligid. At medyo napagtanto nga ni Sunny na parabang ang taong ito ay nagpapanggap lamang na isang baguhang kawal at ramdam niya na mayroon pa itong itinatago. At nang tuluyan nang ang mapatay ng kawal ang halimaw, ay bigla itong napatayo habang nakatalikod kay Sunny, habang kin-question naman ng ating bida ang totoong motibo ng taong ito. At sa seryosong mukha ng kawal ay tiningnan nito si Sunny ng napakatalas. At bigla nga niyang hinagisan ang ating bida ng susi para sa kanyang posas, at nang makawala na ito sa mga kadena, at sinalo din naman agad ito ng ating bida, at hindi na siya makapaniwala na gagawin ito ng kawal. At ang susi na ito ay siyang magdadahilan ng kanyang pagtaka sa lugar na ito. At sa mga sandaling iyon ay nagsalita nga ang baguhang kawal, at sinasabi nito na habang may panahon pa ay iligtas ni Sunny ang kanyang sarili, at huwag na itong mag-aalinlangan pa. At tumalon din naman agad ang kawal ng pagkabilis-bilis at lumayo agad sa pangyayari. Ngunit kakaiba pa rin naman ang pakiramdam ng ating bida sa taong iyon, at ang sinasabi ng kanyang isipan bilang isang taong nanggaling sa squatter, na ang mga taong umaaktong mabuti ng walang rason ay mga taong may malalim pang motibo. Subalit kahit gayunpaman ay isa na itong oportunidad sa kanya upang makatakas, at sinimulan na nga ni Sunny na kalagan ang kanyang posas gamit ang susi, at sa wakas ay nakalaya na siya sa mga kadenang iyon. Kaya't napapangiti na lang din ang ating bida subalit napapatingin din naman si Blondie, at parabang ito ay naiinggit. At habang hinahawakan niya ni Sunny ang mga pasa sa kanyang mga kamay ay nangako ito sa kanyang sarili na makakamit din niya ang kanyang paghihiganti sa mga may gawa nito. At napatakbo na nga ang kumag habang sumisigaw at tinatawag ang ating bida, at nagmamakaawa ito kay Sunny na pakawalan din siya nito. Subalit napapaisip nga ang ating bida na si Blondie ay walang ginawa kundi magreklamo lang at wala naman itong silbi sa kanya, at kung papakawalan man niya ito ay wala din naman siyang makukuha. At kasabay na nito ay narinig nila ang isang boses sa kanilang gawing kaliwa, at sinasabi nito na gusto din niyang makawala sa mga posas na kadena. At nakita nga nila ang isang alipin na nakatago sa isang bato, at sinasuggest pa nga niya na mas mabuti kung marami silang magsama-sama, at ito nga ang isang alipin na pamilyar sa dalawa. At nang makalagan na nga ni Sunny ang dalawa, ay bigla din namang nagsalita ang kumag at nagtatanong kung bakit nakatayo lang sila,
at ang mga Imperial Guards ay okupado nga at nasa kanila ang atensyon ng mga halimaw sa paligid. At dagdag pa nga ng Blondie na ito na ang kanilang pagkakataon upang makalayo at tumakbo sa lugar na ito. Subalit sinabi din naman ng isa na kung saan sila pupunta at ang lugar na ito ay ang natatanging lugar na mayroong apoy. At kung wala sila nito ay magfe-freeze lang ang kanilang mga katawan. Kaya't nagalit nga ang kumag sa isa pang alipin at magkaiba ang kanilang pananaw sa sitwasyon ngayon sa kung ano ang kanilang mga gagawin, subalit bigla din namang nagsalita ang ating bida at sinabi nito na tignan nila ng malapitan ang mga halimaw. At dahil dito ay patuloy nga ang naging reklamo ng Blondie dahil ayaw nga niyang lapitan pa ang mga halimaw. Ngunit sinagot naman agad siya ni Sunny na ang mga halimaw na iyon ay hindi titigil hanggat ang lahat ng mga tao dito ay hindi nauubos. At sa isipan niya ng ating bida ay wala naman na siyang dapat na ikatakot pa sapagkat nasa nightmare spell na nga sila at wala nang mas lalala pa sa kanilang sitwasyon ngayon, kaya't harapin na lang nila ang kanilang kinatatakutan. At sa kasalukuyan niya ay makikita ang isang halimaw na iniinom ang dugo ng isa sa mga biktima nito, at sa napakaraming ang bangkay sa paligid ay halos naubos na nila ang mga tao. At habang nanonood niya ang tatlo sa halimaw ay sinasabi nga ni Blondie na baliw na ata si Sunny sapagkat ito ay kalmadong-kalmado habang tinitignan ang halimaw, at sinabi din naman ng matandang alipin na huwag nang masyadong maingay si Blondie. At sa isipan din naman ng ating bida ay ang kinakalkula niya kung ano ba ang pinakamagandang gawin upang mapatay niya ang halimaw na yon, ngunit sa laking gulat niya ay bigla itong mayroong narinig na taong sumigaw. At ito nga ay ang baguhang kawal na nagligtas sa kanila at susubukan nitong harapin ang halimaw, at habang nanonood nga silang tatlo ay napapasabi si Blondie na baka kayang patayin ng kawal na iyon ang halimaw, at iba naman ang nasa isip ni Sunny. Nasa sitwasyon ngayon ay napakagandang distraction ng kawal na iyon. At napansin din naman agad ng halimaw na paparating ang kawal, at galit na galit nga ito, at gusto na niyang patayin ang halimaw sapagkat naubos na nito lahat ng kanyang mga kasamahan. Ngunit nasalaglang din nito ang kanyang pag-atake gamit ang napakatigas nitong mga kamay na kahit na ang espadang ginagamit ng kawal ay hindi ito makakayang hatiin. At napansin naman niyang aatake na nga ang halimaw, at dahil doon ay nakailag nga ang baguhang kawal subalit hindi pa nga sapat ang kanyang lakas upang labanan ito. At sa paglalaban niya ng dalawa ay makikitang nasa peligro ang Imperial Guard dahil sa ito ay unti-unti na ding nakakaramdam ng pagod. At ang hinuha nga ng tatlo ay mapapagod din ang kawal hindi kalaunan kaya't sila ay nangangamba dito, at ito nga ang nasa isipan ng ating bida, at siya ay nag-isip nga ng plano upang mapatay ang halimaw. At nang makita nga ni Sunny ang isang kalesa ay nabuo na din ang kanyang mga plano, at gagamitin niya ng ating bida ang gravity upang talunin ang halimaw. At sa mga sandaling iyon ay biglangang tumakbo si Sunny patungo sa kalesa, habang pasigaw na sinasabi sa dalawa pang mga alipin na kung gusto nilang mabuhay ay sumunod ito sa lahat ng kanyang mga gagawin. At nag-aalinlangan din naman si Blondie sa gagawin nila, at hindi pa niya lubusang natatantya ang baliw na binatilyong iyon, subalit sinabi din naman ng matandang alipin na baka ito ay senyales galing sa mga Diyos. At sa huling pagkakataon na ito ay kinakailangan nilang pagkatiwalaan ang binatilyong iyon, kaya't wala ngang nagawa si Kumag at sumunod na lang din ito sa kagustuhan ng ating bida.